Ang mga unang balita sa umagang ito. State of calamity. Idineklara na sa 5 barangay sa Davao City dahil sa flash flood. Paghahanap sa 15 nawawala, ipagpapatuloy ngayong araw. Suspect sa pagpatay sa magtiyahing natagpuan sa loob ng isang freezer sa Laguna. Arestado sa Isabela. Kampo ni Hubert Webb, plano raw ipadisbar si Justice Secretary Leila de Lima dahil sa umunoy ginawa nitong trial by publicity kay Hubert. Malacanang, handang ipagtanggol ang kalihim. Sa balitang sports, laban ng Philippine Ascals at koponan ng Sri Lanka sa first leg ng 2014 FIFA World Cup qualifiers. Nauwi sa tabla. Mag-asawa sa France na hindi magkaanak, nag-ampon ng gorilla. At premiere ng Transformers 3 sa New York sa Amerika, dinagsa ng fans. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na ang mga unang balita. Umabot na sa 25 ang bilang ng patay sa flash flood sa Davao City. Nangako naman ang lokal na pamahalaan na hindi sila titigil hanggat hindi nahahanap ang 15 nawawalang residente. Mula sa Davao City, narito ang report ni Bernadette Reyes. Sa kasagsagan ng pagbaha dahil sa pag-apaw ng Pangi River, walang nagawa si Alex Baricuatro ng anuri ng kanilang bahay, mga gamit at ang pinakamasakit, pati ang kanyang mag-ina na nalunod. Pati mga bina ni Alex na nakituloy lang sa kanilang bahay sa barangay Matina Pangi, tinangay rin. Sobrang agos, malaking agos. Hindi ko naagapan ng mga anak ko. Tuluyan silang lumaliyo sa akin. Si Liza Supa naman tulala pa rin matapos malunod ang 2 taong gulang na anak sa flash flood. Nawawala naman hanggang ngayon ang asawa niyang si Zaldi. Sana makita nila, hindi sana sila hihinto sa paghahanap. Ayon sa lokal na pamahalaan, 25 na ang natagpo ang bangkay sa insidente. Karamihan inanod sa riverbank. Hindi naman daw titigil ang search and rescue operation kahit pa nagsimula na namang bumuhos ang malakas na ulan sa Davao. Pag-clear po ng mga debris, siyempre tinitignan din po nila kung baka sakaling may mga naipit na mga bodies pa po. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting. 5 barangay sa Davao City na apektado ng flash floods isinailalim na sa state of calamity. Nakikipag-ugnayan naman ng DSWD sa lokal na pamahalaan para mahatiran ng tulong ang mga sinalantang pamilya. Narito ang report. Hindi akalain ng mga taga Davao City na ganitong kalbaryo ang sasapitin nila sa pananalasa ng flash floods nitong Martes. Kanya-kanyang diskarte ang mga residente para maligtas ang sarili at maisalba ang ilang gamit. May ilang sabubungan na lang naghihintay ng rescue. Ang pagbaha ay dulot ng pag-apaw ng Pangi River matapos ang mahigit 2 oras ng malakas na ulan. Kahapon, idineklara na ang state of calamity sa 5 barangay na nasalanta ng flash flood. Ang Maa, Matina Aplaya, Matina Crossing, Matina Pangi at Talomo. Nagpadala na ng augmentation relief assistance ang DSWD na katumbas ng 380,000 pesos. Nag-request na rin daw ang DSWD Field Office 11 ng karagdagang 5.3 million pesos mula sa Central Office para ipambili ng relief goods. Patuloy naman ang koordinasyon ng DSWD at lokal na pamahalaan, kaugnay ng pamamahagi ng mga pangunahing pangangailangan sa mga apektadong residente. Para sa unang balita, Victoria Tulad, reporting. Rescue team sa Davao City nananatiling nakaalerto sa gitna ng masungit na panahon. Nangingibabaw naman ang diwa ng bayanihan, nagtulong-tulong ang ilang guro, estudyante at magulang sa paghahanda ng relief goods para sa mga biktima ng flash floods. May live report si Bernadette Reyes. Bernadette. Rhea, pabugso-bugso pa rin ang ulan dito sa Davao City dito magdamag kaya naman hindi pa rin maalis ang kaba ng mga taga rito.
Sa Ambo, nagsimula ang flash flood na kumitil sa buhay ng 25 katao dito sa Davao. 15 pa ang nawawala. Kaya naman tuwing papatak ang ulan, kinakabahan ng mga residente. Para mapanatag ang loob ng mga taga rito, nakaalerto ang rescue team na binubuo ng mga sundalo, pulis at civilian volunteers. Sa isang basketball court malapit sa riverbank na natili magdamag ang grupo para mabilis na makaresponde sakaling lumaki ulit ang tubig. Samantala sa punerarya naman nagpalipas ng gabi ang mga nawalan ng tirahan habang hinihintay ang mga labi ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ang mga guro ng Ateneo de Davao nagtulong-tulong sa pag-repack ng mga relief goods. Donasyon ng mga ito mula sa mga kapwa guro at mga estudyante at kanilang mga magulang. 60 relief goods ang naipamahagi nila kahapon pero masusundan pa raw ito ngayong araw. Sa kabuuan, mahigit 12,000 pamilya ang naapektuhan ng flash flood. Pakonti-konti, yung iba nagdala yung mga extra na damit sa bahay. Mostly noodles, so make sure namin na bawat pack may noodles, may bread, may konting rice, and then water. Tubig kasi yung talagang kailangan dito. Wala silang tubig for nila, yung drinking water talaga. And we're glad din na mayroong parent kanina nagdala 2 box ng bottled water. So marami-rami din. Maraming matutulungan. Rhea, maya-maya lang ay gagalugari na naman ng rescue team ang tabing ilog sa pag-asang meron pa mga nakaligtas sa flash floods. Rhea? Yes, Bernadette, 15 pa rin ba yung bilang ng mga nawawala? Oo, Rhea, hanggang sa mga sandaling ito ay 15 pa rin ang bilang ng mga nawawala. Kagabi kasi, bagamat patuloy pa rin ang rescue efforts, hindi naman basta-basta pwede ring sumulong ang mga rescue team sa tabing ilog dahil sadyang maputik din ang tabing ilog. Rhea? Pero Bernadette, ang Davao talaga, hindi naman talaga binabagyo, no? So, anong naging reaksyon ng mga tao dyan? Oo, Rhea, tama ka dyan. Yung panakanakang ambon at ulan, yun lang ang kadalasang nararanasan ng mga taga dito sa Davao. Kaya naman nagulat talaga sila sa nangyaring flash flood. Ito raw ang kauna-unahang beses na umapaw ang Pangi River dito sa Davao. Rhea? Alright, maraming salamat. Bernadette Reyes, nagulat live mula sa Davao City. Pamilya Web balang ipadisbar sa Korte Suprema si Justice Secretary Leila de Lima. Yan ay dahil sa umano'y ginagawa nitong trial by publicity kay Hubert kahit na inabsuelto na siya ng Korte Suprema sa Visconde Massacre case. Darito ang report ni Sandra Giraldo. I lost 15 years of my life. I repeat, 15 years. I never saw my nephews grow up. Pagkakita ko sa mga pamangkin ko, malaki na sila. These people have destroyed our family. They fight us with ghosts. They say si Black Maria, si Pedro Barbero, iharap mo sa amin. Emosyonal si Hubert Webb habang binobweltahan ng DOJ at NBI sa resulta ng kanilang reinvestigation sa Visconde Massacre, kung saan lumabas daw na nasa Pilipinas lang si Hubert nang mangyari ang krimen noong June 30, 1991. Pagod na raw ang pamilya Webb lalo para kay Hubert na nagsisikap umanong mamuhay ng normal matapos i-absuelto ng Korte Suprema. Hindi ako makalakad ng titingin sa likod ko eh. And up to now, these cruel, evil people are still doing the same thing they've been doing. And I repeat that, evil. Nang humarap sa media, kasama ni Hubert ang 2 kapatid at kanyang mga magulang na may hamong iniwan sa NBI. Bigay niyo po yung mga pangalan ng 4 o 5 o 6 ngayon. Kami naman po magpapaimbestiga, pero hindi sa NBI, sa pulis naman. Gusto namin malaman, 20 years ago, were they really staying in BF homes? Ayon sa kanilang abogado, iresponsable raw ang pagsasabing may 6 na testigong nakakita kay Hubert noong mga panahong sinasabi niyang nasa Amerika siya. Lalo pat wala naman palang ebidensya ang NBI na nasa scene of the crime si Hubert. At dahil hindi na kailanman makakasuhan si Hubert, ayon sa kampo ng mga Webb, tila trial by publicity raw ang habol ni De Lima dahil umano sa mga ambisyon nito sa politika. Sinakripisyo niya itong mga akusadong ito na inabsuelto ng Supreme Court sa tadhana ng kanyang ambisyon. Hindi ba kasalbahihan yun? Hindi naman karapat-dapat yun? Lalagyan ka ng dungis, pagkatapos sasabihin, ito tuwalya,